Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas, at eto nga mga kababayan, matibay na ebidensya nilabas na. Tunay na mastermind bistado na. Nako, Morales kumanta, PBBM MFL Lisa. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kaya Balitang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Kapapasok lang, isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang inilabas ni Agent Morales. Kalahit bagong-bago ito. Huling-huli sa CCTV ang ginagawang pag-aareglo ng mga negotiator kay Agent Morales para patahimikin o wag nang pagsalitain kaugnay sa isyung Fidelix. At kung hindi maaareglo, dinig na dinig sa CCTV ang salitang papatayin yan, papatayin yan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay nung nabanggit ng negotiator ang pangalang Lam o Lisa Araneta Marcos, in short Lam, at ang pangalang James Kumar. Ihanda nyo ang sarili nyo dahil ang video na ito ay talaga namang nakakakilabot at maaari kang maiyak. Ang tanong, kung ang dokumentong Fidelix ay hindi raw nag-e-exist, wala daw credibility si Agent Morales dahil maraming kaso. At ang latest statement ni Pangulong BBM na si Agent Morales ay professional liar. Bakit may mga ganitong pangyayari na nila'y patatahimikin at papatayin? Sinasabi pa ng marami na ang presidente ay tamang hinala. Eto na, panoorin ang mahiwagang CCTV. So doon sa Senate hearing, na binanggit ko din sa ilang mga vlogs ko no, in the past few days, even though na ginangap ka, pilit kang binabasag ni Jinggoy Estrada, nai-utter mo o naisambulat mo sa taong bayan na totoo yung sinasabi mo na mayroong mga taong, may mga na-mention po kayo mga pangalan doon, na mayroon kang ebidensya, na tama niyo ako kung mali yung pagkaka-place ko, no? Na kung ikaw ay nagsisinungaling, okay? Kung ikaw ay gumagawa-gawa lang, isinulat mo lang yung mga pangalan ni Marcos at ni Maricel Soriano, at sinabi mo doon sa Senado na mayroong tao na pumunta sa bahay mo, na dati mong kasama o kaibigan mo, na may tinawagan. So yan mga kababayan, talagang seryoso po ito, no? Na hindi po ito, sa palagay ko mga kababayan, opinion lang po ito. Sa palagay ko po ay hindi po ito gawa-gawa. Kasi kung gawa-gawa ito mga kababayan, hindi po magkakaroon ng threat sa buhay ni Morales. Kasi pababayaan lang yan eh. Diba? Kung hindi talaga totoo yung sinasabi ni Agent Morales, pababayaan lang po yan ng mga subject, no? Chapwera lang yan. I-deny nila yan, no? Talagang i-deny nga, pero bakit ganito? Bakit mayroong Bakit mayroong pumunta pa sa kanya para siya ay kausapin, di ba? Ibig sabihin mga kumbayan, seryoso po sila, na talagang patahimikin itong si Morales. Ang tanong, bakit kaya? Dapat bang itanong yan? Nandyan na eh. Kitang-kita na po yung kitang-kita na po yung ebidensya. Sinasabi naman niya ito, isingit ko lang si Senator Jinggoy Estrada, walang basihan yung yung mga sinasabi kasi sinungaling nga eh, di ba? Yung tawag niya kay Morales. Kung sinungaling po at walang basihan, bakit may ganito? Buti na lang at may video mga kababayan, no? Itong kanilang conversation. Kaya magkakaalaman at magkakalaglagan talaga dito. Na isa pang kakilala niya na nagsasabi na ikaw ay inaareglo o binabribe. At nabanggit mo doon ang pangalan nga na si Lisa Marcos, yung First Lady, ay inutusan nga itong si James Kumar. Yan yung James Kumar na nakikita mo siguro sa social media, sir, na itong James Kumar na based doon sa iyong statement sa Senado, na ito'y ka-picture, ka-dinner, birthday, o kung saan-saan, ng mga iba't ibang politiko, kasama na si Marcos Jr., si Lisa, si Jinggoy, si Escudero, si Tulfo, at marami pang iba. So, ang tanong ko, dahil sa May 13, ay, susunod yung next hearing. Sinabina po ba kayo, o sinabina ba kayo ng Senado
na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Tinutukoy nyo ba yung sinabi kong nakuha ng CCTV? Oh yes sir, yung CCTV. Wala po ako na. Ang pinabita lang nila is yung mga nabanggit kong tao na nandun sa video call at yung aking dating katrabaho na aking kaibigan. Yun lamang po yung ano. Pero yun lang sir, po yung ako gusto kitang mahamunin dito. Alam ko na, you know, I don't know if you are willing to, para sabihin sa taong bayan, you know, kinukonek tayo ng ating common friend, marami akong mga katanungan sa inyo personal na hindi nyo sinasagot eh. Okay, dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no, yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na nakipag-negotiate, may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadalhan na rin ng invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat, okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman AI or gawa-gawa mo lang. At the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Tama mga kababayan, no. Di ba kahapon yung hearing sa simula pa lang ni Senator Jinggoy, sinabi niya agad na dapat ba talagang pagkatiwalaan itong taong ito, no? Na maglabas ng ganitong dapat bang pagkatiwalaan yung video, mga kababayan, yung tinutukoy, no? Eh baka edited lang daw. Oh. Doon pa lang mga kababayan, di ba? Sa unang arangkada ni Senator Jinggoy Estrada, parang meron na tayong hint. Diba? Mayroon na po tayong hint na i-discredit na naman po yung video, 'di ba? Tama po talaga yung sinasabi nila dito na about sa video na posible, 'di ba? Na i-discredit nga yung video. Kahit nga si Morales, 'di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin makamove sa credibility itong Senator Jinggoy Estrada. Pwede ba kitang kulitin, okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at mabili ka. Which is sabi ni Atty. Biancho nga po kanina sa interview, na nanawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Nung binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay na-download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko binlag ko yung identity ng kaibigan ko at transcribe ko yung ilang mga dialogue para at least madali sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, labas ng bahay. Kaya alam niya na anumang galaw o anuman talagang nakaka-capture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Go. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life, okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So, sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang, sir? Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan. At ito po, ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Sige to, sabi ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, sige to, sabi ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung sandali po, ibabalik natin yung nangangamoy direktor, kumbaga, itong kaibigan ko,
Wow. Parang pagka nag-materialize itong ano no, itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-strike na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred, ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, Sa PDEA. yan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blur na yan. Tapos ikaw. Opo, Sir, dating taga PDEA. so tinitigan ko po kasi sa yung date. That is May 1. May 1 po, May 1, 10, tapos 10:32. Ayan, yan, Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede niyo po i-play ulit? Opo, ito po. Sige to, kami ganito. Paano ba mamasihan? Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Sige, ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matali bukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop muna? Opo, sige po, ito po, ano natin. Okay, sir. So dyan sa ano na yan, okay? Yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po, yan. Sabi ko, kuya, matali bukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop niyo nga po. Okay? Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops dun sa vlog ninyo na ano po no. Na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lason no, nag-ano kaming sabi niya huwag ka nang umano diyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay Jan Lason para patunayan na magkaroon ng investigation sa PDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? Sa totoo lang, nagagalit talaga ako sa inyo na dahil nga sabi ko illegal ito Hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na kasi tingnan niyo, sa halip na nagbistula akong suspect Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yun yung sinasabi mo na wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita niyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po papaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito, padre. Hindi. Pwede mo i-stop? Opo. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako pero yung pala later on Parang meron na silang pag-uusap na silang ganoon Parang sir, So yan mga kababayan, humanap pa talaga ng third party at kaibigan ni Sir Morales. Sa bagay, kailangan talaga kakilala, ang pumunta kasi pag hindi kakilala baka hindi makapasok. Pero eto nga mga kababayan ang tanong. Kung hindi totoo yung nasa dokumentong 'yon, bakit may ganito? Bakit may kailangan pang kausapin? Pwede naman pabayaan nila di ba? Total si Morales na rin naman ang mapapahiya. Di ba? Kapag napatunayang hindi totoo yan. So ngayon mga kababayan, mag-iisip na po ang taong bayan na totoo itong mga dokumentong to dahil dito sa kanilang move, na ginawa, yung action nila towards Morales na sana i-stop na. Diba? Wag nang umattend. Diba? At may mga pangalang nabanggit. Nako.
mabibigat na pangalan. Nasa palasyo at katabi pa ng presidente pag natutulog. Nako, di ba? Anong sa palagay nyo mga kababayan? Kaya tama talaga si Senator Bato. Totoo yung yan, dokumentong yan, dahil hindi naman yan makokopya kung walang pinagkopyahan. Kaya kahapon, di ba? Sunog na sunog po yung PDEA. Sa kanilang napakahabang presentation. No, paulit-ulit lang din naman yung presentation nila, 'di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po